Isang nakakagulat na pangyayari ang magaganap sa pagitan ng laban sa dalawa sa pinakamalalakas na karakter sa MHA. Dahil dito sa Chapter 412 ay ipapakita kung paanong pinagpasyahan ng mga former users, partikular na ang vestige ni All Might na isuko at hiwalay sa katawan ni Deku ang One for All. Yo, what's up? This is Kuya Jepoy at sa video nga na to ay ating tatalakayin ang mas lalo pang nagiinit na bakbakan. Let's go! Sa unang panel ay makikita ang pagpapakawala ni Izuku ng isang napakalakas na suntok. Mapapansin natin ang X-ray view sa loob ng braso ng ating bida. At dito nga ay dumadaloy sa loob ng katawan niya ang Black Whip. Ito ay para masuportahan upang ma-flex at ma-extend manually ang mga muscles niya sa bawat pag-ataking gagawin niya. Bali pinupush nga dito ni Deku ang katawan niya beyond sa normal nitong limitasyon, which is napaka-impressive dahil unlike before, ay masasabi nating mas nakokontrol niya na nga ito. Dito ay pinakawalan niya ang maximum fudge ng third user na sumalubog sa pinakawalan ding atake ni Shigaraki. At sa tindi nga nito ay talaga namang nagliparan ang mga debris ng mga bato sa buong paligid. Subali nagwa-warm up pa lang dito si Deku at pagkatapos ay ipinakita ang flashback during baseball test, ang water bottle sa USJ incident at maging ang Air Force glove na ginamit niya dito against kay Gentle Criminal. Maya-maya ay biglang nag-flex si Deku ng kanyang mga daliri at tuluyang nasira ang gauntlet na nakakabit dito sa pamamagitan ng matinding pressure ng hangin. Dito nga inobliga etong si Shigaraki na itaas ang depensa niya dahil sa kakaibang pwersa ng hangin ang humahampas sa kanya. Pagkatapos ng mga eksena ay makikitang na-manage ni Deku na magpakawala ng isang matinding Delaware Smash at talaga namang nahati ang lupa dahil sa lakas ng pwersang dumaan dito. Makikitang tinamaan nga itong si Shigaraki ng matinding pwersa ng hangin at inilipad ito, subalit hindi nga ito sapat para pabagsakin ang villain. Bigla nga itong natawa sapagkat napansin ni Shigaraki na may maganda naman palang strategy ang ating bida. Dahil nga sa malakas na blast ng hangin na pinakawalan ni Deku mula sa Delaware Smash ay winasak nito yung pat ng range ng kanyang decay. Kung ipagpapatuloy nga daw ito ay tiyak na walang maayos na medium na dadaanan ang quirk niya at hindi niya nga magagawang makagawa ng massive scale of destruction. Bali na sabi nga dito ni Shigaraki na pinapatagal nga lang daw ni Izuku ang lahat. Dito nga ikinontrol ni Shigaraki ang katawan niya pababa sa ground para nang sa gayon ay mahawakan niya ulit ito para makagawa ng isa na namang massive attack ng decay. Pero habang nasa ere nga ito, isang makapal na usok ang nadaanan niya at hindi nga ito basta-bastang nawawala kung kaya't nagkaroon nga siya ng hinala. Sa likuran niya ay biglang naglabasan ang mga galamay ng Black Whip mula sa makapal na usok at talaga namang inaatake ng ating bida ang villain sa maraming anggulo. Pero bago pa man tumama ang isa sa mga tendrils ng Black Whip ay makikitang bumulusok si Deku ng napakabilis pa ibaba. Sinubukan niyang i-dodge ni Shigaraki ang paparating na si Deku, subalit dahil sa sobrang bilis at lakas ng impact ng downward motion ng ating bida ay naputol ang kamay ng villain. So sinabi nga dito ni Deku na yung buong series of event nga na to ay nakaplano na pala sa kanya. Bali una niyang inactivate ang gear shift sa low gear habang nasa loob siya ng smoke screen kasabay ng mga debris na dulot ng Delaware Smash. Ito ay upang magkaroon ng delay sa pagkalat ng mga usok. Pagkatapos ay inunleash niya ang mga tendrils ng Black Whip upang maging decoy para kusang mag-activate ang danger sense na nakuha ni Shigaraki. At ang pinakahuli ay ang unpredictable na pag-atake niya mula sa itaas. Well, at least na isagawa ni Deku yung plano na to at nagawa niya pang maputulan ng kamay ang villain. Pagkatapos ay may kitang naghahanda na ulit ito at sinacharge ni Deku ang Fajin para sa isa na namang pag-atake habang nababalot pa din siya ng smoke screen. But unfortunately ay may nakalimutan nga si Deku na isang bagay patungkol sa quirk na itong si Shigaraki. Sinabi nga dito ng 6th user na si N na kaya nga daw siyang hanapin ng villain sa eksaktong lokasyon niya gamit ang search. Maliban pa nga dyan ay kaya nga daw makapag-unleash ni Shigaraki ng rivet stab para mapatamaan si Deku kahit na nasa malayo pa ito. Sa sitwasyon nga daw na to ay wala nga din daw siyang chance para makalapit dito. At kung sakaling matamaan si Deku ng kahit isang beses lang ay siguradong tapos na ang laban. Maliban niya sa pagbibigay ng lokasyon ng search na quirk ay pinapakita din nito ang kahinaan ng target at ngayon nga, ang pinakamalaking problema ni Deku ay hindi siya makahinga ng maayos. Sinasabi nga ang gear shift nga daw ay nangangailangan ng maayos na supply ng oxygen at sa sitwasyon nga na to ay napapaligiran siya ng alikabok at usok which is sa bibig na nga lang siya humihinga kung kaya't napapaubo na lang dito ang ating bida hanggang sa matigil ang paggamit niya ng naturang quirk. Dito nga ay maagang nagtapos ang gear shift at naghahanda na ulit ito para sa isang recoil. Makikitang sobrang sama ng lagay ng ating bida at hindi lang ito ang malaki niyang problema sa ngayon. Dahil sa mga oras nga na to ay nagpapatuloy pa rin ang pag-regenerate ng katawan ng villain at yung lahat ng mga combo quirks na ginamit ni Deku ay nagmistulang walang silbi. Dito nga isinimulang i-point out ni Shigaraki kung gaano nga ba kalala ang lagay ng ating bida. At sa mga oras na to ay naging visible na nga din sa mga mata ni Shigaraki ang Black Whip na nasa braso ni Deku. So instead na atakihin itong si Shigaraki si Deku ay tinastok niya muna ito ng saglit at sinabi niyang kung sakaling natamaan nga daw siya ng solido sa isa sa mga ataking ginawa niya kanina ay paniguradong may kalalagyan nga daw siya. Ang problema nga daw dito kay Deku ay ang hero tanks neto.
dahil kinakailangan niya nga daw mag-focus sa mga taong pinoprotektahan niya, ang mga tao sa buong Japan at ang maging mga kaibigan niya ay ang mga bagay nga daw na pumipigil sa kanya para ilabas ang buong kapangyarihan ng One for All against nga dito sa laban nilang dalawa. Subalit dito nga ay hindi sumang-ayon si Deku at sinabi niya pa na yung bagay nga daw na pinagtutuunan niya ng pansin ngayon ay walang iba kundi yung batang umiiyak na si Tenko Shimura. So pagkatapos nga ng lahat ng mga nangyari ay hindi pa rin sumusuko ang ating bida para iligtas yung batang yon. Pagkatapos ay biglang sumipa etong si Deku upang ipaalam na hindi pa nga siya sumusuko sa laban na to. Subalit mabilis namang nakalayo etong si Shigaraki in a split of a second lang. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa ding pinapanood sa big screen ng mga tao sa UA kung ano nga ba ang nangyayari. Habang etong si Shigaraki naman ay kumbinsido na ang lahat ng mga tao nga daw ay tinitignan ang mga bagay-bagay na nakapokus lang sa sarili nilang mga pananaw. At kung sakaling hindi nila naiintindihan ang isang bagay ay ginagawa na nga lang daw nila ito ng sariling interpretasyon. Imbis na sana nga daw ay aalamin kung ano nga ba ang totoo. So yung tinutukoy nga dito ni Shigaraki ay yung side ng mga villains. Katulad na lang halimbawa ni Toya o Dabi na kung saan ang nais niya lang naman ay ang atensyon ng tatay niyang si Endeavor. Pero sa halip ay ipinagkait ito sa kanya. Si Himiko Toga naman na gusto lang naman ipakita yung way kung paano siya magmahal sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero sa halip ay binansagan pa nga siyang freak. At etong si Spinner naman na hinamak at diniscriminate ng mga tao dahil sa lahi nila. Which is my point nga naman etong si Shigaraki. Kung baga, may rason nga daw kung bakit ang bawat villain ay pumapanig sa dark side. Habang dito naman ay taliwas nga ang ginagawa ni Izuku sa kung paano ang pananaw ni Shigaraki. Ang gusto nga ni Deku ay maging isang hero na kung saan ay pangarap niya nga ang mailigtas at ngumiti ang mga tao. At isa nga sa mga tao na yon ay etong si Tenko Shimura. At nais niya nga matapos ang laban na to ng mahinahon kaya naman ini-insist niya na isang option ang bagay na to. Pero mga idol hindi pwedeng ipilit ni Deku ang gusto niya dahil magkaiba sila ng mindset ni Shigaraki. Dahil hindi nga nito alam kung ano ang nasa isip at pakiramdam ni Tomura sa mga bagay na to. Bali dito nga ay sinasabing ang All for One at One for All ay konektado at bukod nga doon ay napag-alaman natin na parehas nilang nakikita ang kanilang mga Vestige World. So inimbitahan nga ni Shigaraki si Deku na tignan ang loob ng Vestige World ng All for One. Wala nga daw itong bakas ng sinasabi ni Deku ng batang umiiyak which is si Tenko Shimura. Dito nga ay pinapakita ang tila bola ng mga kung anong nasirang bagay sa loob ng quirk ng villain. Sinabi pa ni Shigaraki na wala na nga daw yung batang tinutukoy niya dahil yung bata nga daw na yon ay nakita na yung katotohanan sa mundong ginagalawan niya at eto nga ay naging si Tomura Shigaraki kung saan nga ay hindi na nga daw ito dumadanas ng paghihirap. Makikita nga natin dito na medyo sumasang-ayon si Nana Shimura sa sinabi ng villain dahil sa nakita nito sa kung paano ito napangisi. So dito nga yung kagustuhan ni Deku na iligtas si Tenko ay medyo nawawala na nga sa isip ni Nana Shimura. Kaya naman makikita ang paglitaw ng vestige niya sa likod ni Deku at sinabi niyang kinakailangan niya nga daw i-give up ang pagliligtas na nasa isip niya. Hindi niya nga daw kayang mailigtas ang lahat especially kung ang ililigtas mismo ay ayaw magpaligtas. Etong si Shigaraki nga daw ay parang isang hindi matitinag na barrier na kinakailangang i-overcome ng kanyang pagiging hero at okay nga lang daw natanggapin yon. Dagdag niya pa na ang mga heroes nga daw ay dadating sa punto ng kanilang mga limitasyon. Pero kinakailangan nga daw nilang gumawa ng paraan para mailigtas ang iba pang nangangailangan ng tulong. Dito nga ay makikitang napapaluhan na etong lola ni Shigaraki na si Nana Shimura. At sinabi niya kay Deku na kinakailangan nga daw niya itong tapusin sa pamamagitan ng isang matinding pag-atake. So ini-insist nga dito ni Nana Shimura na kaya naman talaga gawin ni Deku na patayin si Shigaraki sa pamamagitan ng super strength na meron ang One for All. Pero dito ay hindi kumbinsido si Deku na wala na talaga si Tenko. Kinakailangan niya daw malaman kung bakit hindi nito binibitawan yung malulungkot na memorya niya nung nakaraan. Yung memorya ng pagiging si Tenko Shimura. Nasa kung ano pa man nga daw ang sasabihin nitong si Shigaraki, ang taong kung ano siya ngayon ay nakabase sa dating umiiyak na bata. Ipinapakita dito yung flashback sa nakaraang laban nitong sina Shigaraki at Deku. Na sinabi ni Shigaraki sa kung paanong pinabayaan ng Hero Society ang mga katulad nilang hindi kayang iligtas. Na para bang winalis lang ang kanilang mga pasakit at tinabunan ng maruming basahan. So may pagka-idiomatic expression nga ito mga idol pero alam kong alam nyo ang ibig sabihin neto. Pagkatapos nga nun ay makikitang nag-activate yung nag-uumapaw na heroic spirit ng ating bida at mapapansing dumadaloy sa mukha ni Deku yung Black Whip. Dito ay diniklara ni Deku na hindi nga daw siya titigil sa pagpaglaban hanggang sa masira niya nga daw yung di umanong maruming basahang ipinangtakip sa kanila gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa kasunod na panel ay pinapakita si Kudo na sinabi niyang ito yung rason kung bakit sumasalungat nga daw siya kay Deku bilang successor. Inassume niyang baliw nga daw si Deku para iligtas pa mismo ang mortal na kalaban para sa kapayapaan. Pero sa paglipas nga daw ng panahon ay nakita nga daw ni Kudo na posible naman pala talagang mangyari to. Dahil nakita niya nga daw mismo sa past memory ni Izuku Midoriya na hindi nga daw nito sinusukuan ng kahit na ano. Even before na quirkless pa nga lang siya ay nagpapatuloy pa din siya sa pag-move forward. Patuloy nga doon na naniniwala si Deku na gagawin ng mga tao ang kung anumang tama kahit na binubuli pa siya ng mga ito.
So dahil nga dito, ngayon daw ay para bang gusto niya nga ding maniwala sa mindset ng ating bida. Pagkatapos nga nun ay may kitang nakaturong kamay ni Stars and Stripes sa kung saan. Which is weird dahil alam naman natin na during chapter 333 ay napatay at nanakaw nga din ni Shigaraki yung quirk nito. Sa sumunod na panel ay biglang sumulpot ang unformed vestige ni All Might sa tabi ni Kudo na ikinagulat nito. Pagkatapos ay tumingin ang second user sa direksyon kung saan nakaturo yung kamay ni Stars at dito ay nagulat si Kudo. Matapos ay nagbitaw siya ng isang huling napaka-importanteng mensahe sa ating bida at kinakailangan nga daw nitong sundin ang sasabihin niya. Ang lahat nga daw ng nasa loob ng quirk ay naniniwala nga daw sa ideya ni Deku at para gumana ito ay kinakailangan nga daw bitawan ang one for all. At eto nga lang daw yung tanging paraan. Pagkatapos nga ay makikita natin etong flashback kung saan nakaluhod etong si Deku kay All Might. At nakumpirma nga natin na eto yung scene ng You Can Become a Hero kung saan nagsimula yung journey ng ating bida at napili bilang pangsyam na successor at dito nagtapos yung chapter na to. At pagpasensyahan nyo na dahil sobrang haba. Although 15 pages lang talaga yung manga na to, pero kinakailangan nating himayin yung detalye para naman mas maintindihan natin yung kwento. So dito ko na muna tatapusin yung video na to at magkita-kita tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!